ang simoy ng hangin, ito ay tanda na mayroong darating. Pagsilang ng sanggol doon sa Bethlehem, siya ang nagligtas ng kasalanan natin. O bakit pa nalimutan na natin ang siyang tunay na diwa ng Pasko? Mag-alay sa ating kapwa, lalo't di pinagpala, tayo ay magmahal ng walang kapalit. Ang tunay na Pasko ay tayo, ano man ang ginagawa natin. Ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay, kapatawaran. Ang Pasko ay ikaw at ako, iba-iba man ay isa tayo. Tayong lahat ay Pilipino, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Sana'y magilom na mga sugat natin, kahit iba-iba paniniwala natin. Kaya ngayong Pasko, magkasundo tayo, pareho lang naman, maganda ang hangarin. Ang tunay na Pasko ay tayo, ano man ang ginagawa natin. Ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay, kapatawaran. Ang Pasko ay ikaw at ako, iba-iba man ay isa tayo. Tayong lahat ay Pilipino, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Ang tunay na Pasko ay tayo, ano man ang ginagawa natin. Ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay, kapatawaran. Ang Pasko ay ikaw at ako, iba-iba man ay iisa tayo. Tayong lahat ay Pilipino, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayog, 882 AM. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Aton oras
5 minutos sa naglabay sa alas 8 san aga. Mapay nga aga, maadyong buntag Eastern Visayas. Adi nakatliwat sa usan na liwat kasimana nga aton pagpadangat sa mga balita ug impormasyon dide sa aton rehiyon Eastern Visayas. Mao sa sulod san usa ka oras hangtod alas 9 san aga updi kami niyo dide para kita nga tanan in ma-informed san mga magkadrodilain nga panhitabo sa aton bugos nga hinigugma nga rehiyon san Eastern Visayas. Yes, ngan syempre, dire la kami dide sa RP Calbayog iyo mga kaupod kada alas 8 hangtod alas 9 san aga. Kay kaupod liwat naton ang naton mga sister stations matikang sa RP Borongan, aton mga kaupod si Ate Dayan Camplon. Ngan aton liwat kaupod on RP Sugod, pinaagi kan Ate Gemma Destriza. Ngan syempre, kaupod liwat naton na naton ka PCO. Oo, mga kaupod liwat naton si Sir Rodrigo Victoria san PIA Biliran. So, kumpleto kami yes, kumpleto kami para san hulos nga pagpadangat san mga balita para sa aton nga tanan. Sa ngaran sa naton acting station manager, Hinaro Navilon, ako mananagbalay yan sa Good Morning Eastern Visayas, Suzette Pretencio. Ngan kaupod liwat naton sa Master Control, si Engineer Francis Morney Balvez, nganan aton mga OJTs matikang sa Clarencio Calagos Memorial School of Fisheries. Kaupod liwat naton si Marco Lawrence Alico, ngan si Darrell Aniban. Once again, good morning dide sa aton programa. Nga na din nakita sa ika-1 sa Disyembre 2025. Yes, December 1 na. Ngan start na yan sa Advent season. Oo. So actually, kakulop ang start November 30. Pero sa mga may edad Advent calendars, yan na ang pagtikang sa pag-abrisan sa mga Advent calendars. So, dudumaraman good naton ang ini nga Advent season para sa pagpreparar naton sa aton kalugaringon sa pag-abot ni Hesus Kristo, diba? So, para mas maging meaningful ang ini nga aton time of waiting sa iya kapanganakan. Oo. So, para sa may mga Advent calendars, dida, tunanon nan iyo na open. So, para sa itong maray Advent calendars, pwede man kita maghimo, So, Ate Dayan, Ate Gemma, and Sir Rod, actually ako, naghimok sa akon Advent calendar, kakulop. Oo. Para may adak, look forward every day hangtod December 25, diba? Oo, so mga simple lang ang mga butang dito just to feel the season of Christmas even more, So nga di sa Calbayog talagang feel na naman ang season of Christmas kay medyo mapinit na pagkaagahon. So, kumusta man daw sa iba naton nga mga kaupod, mga sister stations nga naton ka PCO, kung feel na baluat nera ang season of Christmas sa weather. Maodere na naton paihaon pa, kumustahon naton ang kamutangan san panahon, ng iba pa nga mga impormasyon o update. Biyahe anay kita sa Southern Leyte. Good morning, Ate Gemma, ngan sa bugos nga para sa San RP Sugod sa pagpamuno ni Sir Dindo Alaraz. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, good morning, and thank you, Miss Suzette Pretencio sa Calbayog City o mga gwapa ni mga bagong hire sa RP karonda. Miss Dayan Camplon, ang gwapa sa Borongan Eastern Samar o today is Monday, mana nga naka Filipino attire pod karon si Sir Rod Victoria. Murag nag-Muslim ka karon, sir. Good morning mga ka-RP. Good morning sa tanan nga naminaw nato all over the world. Ilabi na karon diha sa California, US of A. Good morning
kang Abay Lilo Javier og sa ilang pamilya og sa tanang naminaw nato karon sa tong broadcast. Okay? Kahimtang sa panahon karon diri sa Southern Leyte, kagabi pagajud kusog-kusog ang uwan nato diri og hangtod karong taknaa mga higala. So sige pa jud ang uwan. Kagahapon whole day pud nga perting kainit, no? Pero pagkagabi nag-uwan na hangtod karon. So dili man pud na makaingon nga as in kusog jud, pero hinahinay na karong kadlawon, pero naagihapon ang pag-uwan. So di ta mo konfiyansa mga higala, kinahanglang magdajud ta sa panangga sa uwan ang padyong o sakay kag motorcycle, kinahanglan na kay raincoat. O sa ato sab nga supply sa kuryente, wata makasinatig power interruption kagahapon ug hangtod karon, o ingon man sa atong supply sa tubig. Sa atong peace and order situation, sa gipahigayon nato nga katong Trillion March, no? Kalois Ginoo diri sa Dakbayan sa Maasin na pahigayon man kagahapon og rally, pero peaceful gihapon ang pagpahigayon sa maong kalihukan. Hopefully sa tibok nasod sa Pilipinas mga higala, kay di na malagi billion, trillion naman jud hisgutan niini. Og sa ato usab nga sa kinatibukan sa lalawigan sa Southern Leyte, peaceful man hinuon og we are hoping nga kining pagsigi-sigi og uwan karon dili unta ni makahumok sa atong juta nga makahatag na usab og landslide. Bago pa gani tagi bagyo na anapod ang murag na affected kaadto sa bagyo karong panahon na kadtuin taong atong mga farmers, kay wa jud silay na harvest no sa ilang pananom, ang atong mga saging diri nangabali. Hinuon wa kaadyo ang ato nga mga lubi, pero ang atong mga saging nga mao'y katimbang sa pagkaon sa ato nga mga mag-uuma. Okay, so good morning again sa mga naminaw nato, labi na diha sa Pacific area o sa Panaon area sa Southern Leyte. Og sa mga nanag-unang, by the way, atong katugbang sa Master Control si Parinoel Palugod, og ingon man sa support kay It's Monday, so full force karon ang ato si Bianan, ato makauban sila si Miss Rosemary Mikate, si June Amora og si Igoy Paul, no? Sa ato nga mga frontliners usab sila si Aljon Malot, Miss Ria Mikate, Roel Bugnos Jr., Miss Dalia Urit Atuil o si Jevic Epez. Sa pagpanguna sa tong SM, Dudens Alaras, nasa ba atong mga ang ato nga mga special na tong gihired. Bitaw, no? Ni akaron na nga to nga mga kaubanan pa na tong uban. Okay, sa itong mga nagunang mga kalambuan, LGU Lago nakapasar sa 2025 CFLGA og promoting mental well-being og mental health awareness gihimo diri sa RHU Sogod. LGU Limasawa Southern Leyte nakadawat og pasidungog og maximum tolerance kipatigbabaw sa kapulisan atol sa trillion peso march sa Dakbayan sa Maasin. Samtang usa ka local nga resort sa Tomas Opos nakadawat og pag-ila og tinunaan sa Southern Leyte State University top 7 sa Civil Engineering Board exam. Kada og uban pa masayran sa pagpadadyon sa atong panag-uban dinhi sa atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Yes, daw mga salamat Ate Gemma sa RP Sugod sa mga pauna nga impormasyon ngan sa pagpadangat sa Laray Uluhan. So, hirot ka mga dano sa Sugod, Southern Leyte. Oo, sarang panganin ni Ate Gemma. And dere kalimtan, ano nga magdarasan mga panangga sa oras. Anyway, matikang sa Southern Leyte, mabiyahe naman kita pakadto sa Eastern Samar. Kumustahon naton ang kamutangan sa panahon. Ano ba pa nga mga updates sa utilities and peace and order dito sa Borongan, Eastern Samar. Good morning, Ate Dayan, ngan sa bugos nga pwersa sa RP Borongan sa pagpamuno ni Ma'am Ruth Rivera Abunda. Good morning, Eastern Visayas. Yes, mga salamat Ate Suzette. Siyempre, good morning at ito na ating mga kahampang, Mama Gemma, ever pretty gihapon. Nga na Sir Rod, good morning hato na mga kaupod nga na istasyon, no? Nga dagan SM Sir Dindo Alaras, SM Sir Gina Valon, and Sir Ian Arento doon aton regional head doon Philippine Information Agency. Nga sugod man aton mga nagpapabili na no, tikang pa kanina doon kaagahan, kantabay ito na aton mga programa
Ato na viewers, kung may ada na listeners sa Dida Radyo, nga permanente abrela, Ate Mirna, Nanay Mirna, good morning. Mara makaada ka, pero may abri itong radyo. Ngayon, syempre atin mga news contributors yan ang adlaw, tikang kandate Pena Pumida at iso kaberian dati day sa Lolos sa Belizar. Hangaran ito na bugus nga person, DYST, Mamon Station Manager, Ate Ruth Abunda. Chief Tech Sir Joy Policarpio, Aman Administrator Buboy nga nanaka na partner, Didi Master Control, Coach Sir Euphem Bunad Jr. At din kamplo nito niyo kabakyang hapagpahatin mga sumata. Particular naman tikang diditon City Borongan, probinsyahan ni Eastern Samar. Yan nga kundiin, pagtagapanahon na ba, pero pareho kami nga ito naman na sugod Southern Leyte. Pareho gyapon, mauran-uran yan nga takna. O kung kakulop, grabe ato na sirak ni Mr. Sun. Yan, nag-uran na ito, nagabingan, nagpadayon gihapon yan nga takna. Kung binisita ito na DOST Pag-asa, nagpapabili nito na easterlies, amo ito na prevailing, nga nakaka-apekto nga nito na atin, nga niya atin dapit. Sugad man na ito, intertropical convergence zone. Yan, 25 degrees Celsius ito natin air temperature din ito na City of Borongan. Ayan, light thunderstorms and the rain ito na ma-experiensyahan. Yan ang takna nga dapat ito nagkakalap. Yan, so i-expecta yan nga bugus maghapon. Ito na Desyembre 1 ba? Happy 1st of December. So magmamauran ito na pinaka masilog nga pag-uran yan ang pag-abot ito na alas 9 nga daka alas 10. So andam lang ito naman ang mga panangga ito padayon nga pag-inuuran. Yan, keep safe ito natin mga motorista, especially kung masilog ito na pag-uran, siring paman slippery when wet ito natin kakalsadahan. Na zero visibility kung grabe ito na kasulugit pag-uran. Yan na iba pang update pag taga-supply ito na kuryente so far, waray man na paabiso kapag kaya na ito ang Eastern Summer Electric Cooperative para hin power interruption. Mula ito ang taripan kuryente para bulan Nobyembre naghitaas. Naghitaas hin por lo menos 20 centavos. So bangin pangalasan kita hiton ato na bill or kinalasan ba? Aton mga napadangatan na aton era bill para hadkahan ka ng Nobyembre. Anyway, sangkay, iba pang update pag taga-tubig from Borongan Water District, waray gihapon na paabiso para hin service interruption. Yan, peace and order situation, generally peaceful kita nga dito na city. Yan sa rin pamanito na pagsalinurughan trilyon na peso March in malang puso ng mahinyang. Iba pagihapon nga update ba? Hello nga dahiton at na mga ikasistihano na Salcedo naman. Magsa-celebrate tiningkangan niya ng adlaw hito ni era ika 163 nga founding anniversary. So tikang December 1 nga dahiton ka 5. Nga dahiton nga Friday Municipality of Salcedo, Eastern Samar. Salit damo iton mga activities despite ito na kamauran na padayon nga igsasalinurog. Aton mga activities may pagisumpay hiton era selebrasyon. 163rd. O di na to na sana din hiya may trade fair tinagkangan niya ng adlaw nga dito na kabiyernes. Salit pa siya na la kita nga tuha poblasyon of 4 Salcedo. Din may mumutang ito ni era trade fair. Nagka-display mapapalit at doon magdaro-dilain ng mga local products. Gikan ha mga local producers ito na bungto. Ngan ha oras 18 minutos na nakalabay, halas 8 na aga din naman itong mga laray luhan. Nahikay na bugus nga persa na DYS team. Maslug Hipapa the Road. Maslug Hipapa the Road project maghahatag dagang nga kauswagan ha komunidad. Congressman Gonzales igen patapod ang katapusan proyekto.
34 nga participantes malagpuson na nagtapos sa 4-day Basic Incident Command System Training Course sa LGU Borongan. Nga na trilyon na peso March ha Eastern Visayas. Naging na mahimyang sumalito na PRO8. Inigwa doon detalye niyan pagbalik phase 2 hatan taramdan. Good morning Eastern Visayas. Back to you, Ate Suzette. Good morning. Good morning, Eastern. Go ahead, Suzette. Yes, da mga salamat Ate Dayan. So hirot lawat nga daan mga taga Borongan, mga taga Eastern Samar kay Mauran Uran, So again, maging Boy Scouts and Girl Scouts na lakata laging handa pero may dara nga payong, ayan payong mapauran o mapaadlaw man iton pwede nga magamitan. Ate Dayan, maupay kumadto sa sini nga trade fair o para masuportahan gihapon ang mga local producers, natin local products. Oo, bisan maoran. Oo. Masyada. Oo, bisan maoran. Magkapote na lang ang magpayong, diba? Kaya kita mga Pilipino, mga resilient kata, waray sa aton magpapaundang, diba? So, anyway, matikang dada sa Borongan, Eastern Samar. Biyahe naman kita pakadto sa probinsya San Biliran. Aton kumustahon and kamutangan sa panahon sa Biliran. Yan iba pa nga mga updates sa utilities sa tubig ug sa kuryente ngan syempre ang pagpadangat sa Laray Uluhan sa PIA Biliran. Good morning Sir Rodrigo Victoria ngan sa bugos nga persa sa Philippine Information Agency sa pagpamuno sa naton regional head si Sir Rian Arinto. Good morning, Eastern Visayas. Mayong buntag sa atong mga kauban dinhi sa niini nga Lunes nga adlaw, pitsa 1 sa Disyembre sa Good Morning Eastern Visayas. Maayong maupay nga aga haaton kaupod ha Radyo Pilipinas Borongan, Ma'am Dayan Camplon, ngan tuman kan Ma'am Suzette Pretensio han Radyo Pilipinas Calbayog ug mayong buntag usab sa atong kauban sa Radyo Pilipinas sugod sa Ordinity, Ma'am Gima Distroso. So atong makita nga taliwala sa mga panghitabo sa atong nasod ug sa atong mga komunidad padayon pagyapon kita ug di na yun kapugan kay Disyembre 1 na 24 na lang kaadlaw magpasko na. So kita mga Pilipino bisan pa sa kalisod sa panahon mo padayon gyapon ta sa pagsaulog tungod sa Pasko tungod kay mo naman itong naandan isip mga Kristiyano. So naagyapon ang mga pagduda ug mga kabalaka pero bisan pa dili gyapon magpadaog ang espiritu sa pagka-Pinoy. Diin ato yung isilibrar o isaulog ang Pasko. So sa panahon naman diri sa Biliran Province, particular diri sa Nabal, atong makita nga maayo gid kayo ang panahon. Sukad pa kagahapon ug karon medyo init siya. So ma-feel na to nga kuan gyud medyo kuan ang panahon. Maayo gid kay tanan. Naang adlaw tapos walay ulan. Kuan yun siya ang weather diri sa probinsya sa Biliran. Sa ato naman utilities, sa tubig sa kuryente, mao gyapon ang atong supply sa kuryente, walay pagkapalong. Tapos ang atong supply sa tubig, okay kaistanan, walay mga reklamo nga midangat, tungod kay maayo na atong serbisyo sa atong tubig ngadto sa atong mga konsumidor. Bahin naman sa peace and order, bisan pa adunay gipahigayon nga walk for good governance nga gipahigayon natong Sabado nga adlaw, November 29, nga pangunahan sa Diocese of Naval, atong makita nga ang pagpahigayon sa maong walk for good governance, kuan siya, generally peaceful siya, walay mga kagubot, tungod kay nahitbaw ta nga ang Diocese sa Naval mao ang nagpasiugda diin ilang yung na kuan gyud nila ang ilang mga parishioners, tungod kay may decides man ka mga parishioners or parishes ang midyoin sa maong penitential walk for good governance. So, mao lang to tapos ang atong mga headlines, overall business confidence sa Pilipinas ug Eastern Visayas musaka sa sunod nga quarter ug sa mosunod pa nga 12 ka buwan matud pa sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ug ang ikaduha nga balita, penitential walk for good governance gipangunahan sa Diocese of Naval. Mao lang kadto, good morning Eastern Visayas. Good morning,
Eastern Visayas. Good morning. Yes, daw nga salamat Sir Rodrigo Victoria sa PIA Biliran sa pauna nga impormasyon ng update Nga diri naman sa syudad San Calabayog, so amon kamatangan sa panahon parehas sa Sir Rod nga sa Biliran. Medyo okay amon weather yan na dide sa syudad San Calabayog. So medyo nagpapakita man si Mr. Sun. Pero kakulo pati Gemma at dayan ng Sir Rod mauran-uran sa amon kakulo actually haros bugos nga adlaw nag-inuran yan na and medyo okay Syempre dire la kata magtagya although sa aton weather forecast ang nabasahan in kuti ay man and chances ang pag-uran adila sa 20% 20 to 34% niyan nga kulop pero iniman ko dato na obserbaran dide sa Calbayog in kada kulop nag-uuran, diba? So at least may ada gihapon san pag-uran, may ada san pagsirak san adlaw. So medyo nababalanse gihapon ang amon nga di weather system Amon temperatura at this moment we are at 28 degrees Celsius but it feels like 35 degrees Celsius. So medyo mapaso-paso talaga ang amon panahon sa pagkayana. And para sa update sa utilities dide sa syudad San Calabayog. So good news kay waray san anunsyo nga may ada san scheduled power interruption ang NGCP nga an sa Melco 1 sa pagkayana So maupay ang pag-welcome sa December 1 sa Melco 1. And the same with San Calbayog Water Company Incorporated para gihapon abiso san pagluya o san pagkawara san pressure san tubig So may ada gihapon mga abid anaton mga gripo pero syempre der malikyan may dagihapon talaga at Gemma at dayan yan Sir Rod pipira nga mga lugar dito sa Calbayog in maluya talaga so bagan natural man na iton sa eras but anyway hopefully in solusyonan iton sa Calbayog Water Company Incorporated they are working towards it man liwat kundiin mas may improve pa ang serbisyo para sa mga konsumidores sa Calbayog Water Company Incorporated. So sa peace and order, generally peaceful gihapon dada sa syudad San Calabayog apisar nga nagsalinurog o nagobserbar sa 2 trillion peso march kakulop nga adlaw. So good news ini kayan aton mga mulupyo in talaga nga nagpapakita nga kundiin sira inasunod sa mga polisiya nga sa balaod. So apisar nga nagkamay-ada san sadton protesta or march against corruption nagpabilin gihapon nga mahimyang and orderly an ini nga panhitabo. So para naman sa aton mga nahikay nga balita, top stories of the day nga nahibilngan dide sa RP Calabayog, adin aton mga laray uluhan, trillion peso March rally mahimyang nga ginbuhat sa syudad San Calabayog. Samtang katapusan nga selebrasyon sa 33rd National Children's Month 2025 manilampuson nga gindumara sa Calbayog City. 134th founding anniversary ginsalinurog sa munisipyo sa Santa Margarita, Samar. Samtang 19 nga gobyerno lokal sa Northern Samar ginpasidunggan sa 2025 child-friendly local governance audit sa DILG. Ngan sa grado nga pagbendisyon sa Mother of the Divine Providence Chapel sa Barangay Salhag, Calbayog City, igindumara. So ini nga tanan nga mga balita aton igdedetalye aton iglalay guys sa second part sa naton taramdan Good Morning Eastern Visayas. Maayo ka mo pagparong sa niyong mga radyo, ayaw ka mo pagbaya sa aton Facebook ngan sa aton YouTube live para san mga detalye. Aton oras 29 minutos sa naglabay sa alas 8 adianay ang pipira nga mga pahinumdum. Good morning, Eastern Visayas. Ngayong panahon ng El Nino, narito ang ilan sa maaari nating gawin para makapagtipid ng tubig.
Laging siguruhing sarado at walang tulo ang mga gripo kapag hindi ginagamit. I-check ang mga tubo kung may tagas at ipaayos agad kung mayroon. Imbes na mag-shower, gumamit ng balde at tabo sa pagligo. Gumamit rin ng baso pag nagsisipilyo. Gumamit ng plangganang may sapat na tubig kapag naghuhugas ng mga kaldero, plato at iba pang pinagkainan para maiwasan ang tuloy-tuloy na pagdaloy ng tubig sa gripo. Ipunin ang used water at ito ang gamiting pang-flush sa toilet. I-report agad ang mga makikitang illegal water connections, gayon din ang mga unauthorized na pag-iigib sa mga fire hydrants. Ito ay mga simpleng paraan lamang, ngunit sa ating kooperasyon ay malaking bagay ito upang masigurong sapat ang ating water supply sa lahat ng panahon. Isang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Dahil na rin sa matinding init ng panahon, kabi-kabilang sunog ang nagaganap. Kaya narito ang ilang tips para sunog. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayo. 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Aton oras, 32 minutos na naglabay sa alas 8. Kamuin padayon nga namamati sa Good Morning Eastern Visayas. Ngan sa pagkayana aton na igdedetalye, iglalagay na nato ng mga nahikay nga balita, matikang sa RP Sugod, RP Borongan, PIA Biliran nga dide sa RP Calbayog. Unahon naton ang RP Sugod, maupay nga aga utro Ate Gemma Destriza. Good morning, Eastern Visayas. Yes, thank you so much, Miss Dayan. Ug para sa atong mga kalambuan diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte, para ning adlaw nga Lunes, unang adlaw ning buwan sa Disyembre 2025. Usa ka tinun-an sa Southern Leyte State University kun SLSU, top 7 sa Civil Engineering Board exam. Ania ang atong report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Congratulations, Southern Leyte State University. Human nakabuot ni Engineer Renzo Abogado Gantala ang top 7 sa 2025 Civil Engineering Licensure Examination nga gipahigayon natong November 2025 di naghatag og dakong dungog sa SLSU og inspirasyon sa tanang estudyante sa pagka-inhenyero. Gipasidunggan si Engineer Gantala tungod sa iyang kakugi og pagpaningkamot og nagpadadyag og dakong kalipay diin ang komunidad mihatag sa tanan nila nga mga pasidungog sa mga bagong lisensyadong civil engineers nga malampuson nga nakapasar sa naasoing pasulit. Si Engineer Gantala makadawat og pasidungog lakip na ang cash incentive awards gikan sa tunghaan sa SLSU. Samtang ang mga top notchers gila ang number 1 nakuha sa University of San Carlos, Cebu, si Engineer Jonathan Conrad Go U, University of San Carlos. Ang ratings, 91.75%. Number 2 sa listahan,
mao si Engineer John Patrick Doria Barboco sa University of Pangasinan, 91.65%. Top 3, Engineer Justine Sahol Ahamid, gikan sa Mapua University for Mapua Institute of Technology, Manila, 91.10%. Top 4, Cashler Dil Opinaldo Abance sa St. Louis University, 90.75%. Top 5, Marinel Punay Rojas, UP Diliman, 90.50%. Top 6, Eduardo Anthony Mendoza Camano, Batangas State University, 90.35%. O John Christopher Kyle Pangan Rafacon de la Salle University, Manila, 90.35%. 7th placer, Renzo Abogado Gantala of Southern Leyte State University, Sogod, Southern Leyte, 90.20%. Ikawalo si Brian Bucanaya de la Torre, University of Southeastern Philippines, Davao City, 90.10%. O top 9, John Lester Panopio Galit, Batangas State University, 89.95 o 85%. O top 10, sila si Raniel Dan Macalino Ipag, Ateneo de Davao University, 89.85%. O Dakila Navarre Marigenot, Misamis University, Osami City, 89.85%. Balita gikan sa Southern Leyte State University para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Oras nga 36 minutos na nakalabay alas 8. Good morning, Franz Navarrete Probe and Jennifer Golmatico. Para siya nga sumata na ikayhan DYS team, Maslug Hipapad Road Project, maghatag dagang nga kauswagan ha komunidad. Congressman Gonzales, sigin patapod ang katapos han proyekto. Ang detalye matikang kanatipen pumida. Radyo Pilipinas, report. Ginbisita ni Eastern Samar Congressman Sheen Gonzales ang padayon nga konstruksyon han Maslug to Hipapad Road Project, isang importante nga infrastruktura nga ginpunduhan, pinaagyan panalimbasog ni Congressman Gonzales ug ni House Minority Leader ngan 4-piece party list representative Marcelino Libanan. Dadaling. Standard. Yan halapad na. Sumalakan Congressman Gonzales, maihan nga hingyap han LGU Maslug nga nasabi nga proyekto. Mayor Bok, sugod man handatin natin sa Mayor, Mayor Rock. So may dahin ni dinhi na-allocate ni Congressman Nonoy. Tapos next year, may dangahoig bubutang nga pagtang po sining kalsada. Tatalinguhaon ni naton nga pagturog kupon. Kaya siya ni ito na plano liwat ni Congressman Nonoy with 4-piece party list para iton maslog adto nga mga panon oren ka isolated asya o dakan ang pagbabag-ungin may kalsada buburobligan naton. Tigo naman kan Maslog Mayor Bok Santiago, dakan magiging pagbag-o ha irabungto tungod hini nga proyekto maghatag inihin mas madagmit nga akses ang mga mulupyo nga duha Northern Samar habugos nga riyon ngadto pahaluson pulong kan Congressman Gonzales. Road. So tikan din hato na Eastern Samar labi na din Maslog magiging madagmit itong access na ngadto haluson. Kaya tikan din at Northern Samar pero na lain ni kaoras. Asya naman na ini taton na kukulawan ng mga kinahanglan pagkaabrihan ng mga kalsada nga malibot na itong Eastern Samar maging accessible na itong 22 nga bungtungan sa nga syudad itong probinsya itong Eastern Samar. Kaya aga. Nakita-kita nga kung doon itong construction niya na. Para habago. Damang salamat at ipan na pumida ang detalyan balita. Good morning, Eastern Visayas. Ngan bueno, kato naman kita sa PIA Biliran. Good morning, Otro Sir Rodrigo Victoria. Good morning, Eastern Visayas.
Overall business confidence sa Pilipinas ug Eastern Visayas musaka sa sunod nga quarter ug sa mosunod pa nga 12 ka buwan matud pa sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa gipahigayon nga media information session for Leyte, Southern Leyte, and Biliran media partners and government information officers niadtong Nobyembre 20 City sa Carlosta Hotel sa Dakbayan sa Ormoc, ibutyag sa mga panagtigom sa representante sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang pagsaka sa overall business confidence sa Pilipinas ug sa Eastern Visayas region sa mosunod nga quarter ug mosunod pa nga 12 ka buwan. Matud pa ni Chris Jomars J. Santa Maria nga nagpresentar sa topiko nga BSP Statistics 101 din ang iyang taho kaparte sa overall business confidence sa Pilipinas ug Eastern Visayas, nagbase og naglangkob sa statistical data sa matag quarter gikan sa tuig 2021 hangtod sa 2025. Din makita ang pagsaka niini sa sunod nga quarter ug sa mosunod pa nga 12 ka buwan. Base sa taho ni Santa Maria, ang overall business confidence sa Pilipinas misaka gikan sa nahimantala nga 32.9% sa third quarter sa 2024 ngadto sa 56.8% sa sunod nga quarter ug 58% sa mosunod pa nga 12 ka buwan. Gipakita usab sa datos nga presentar ni Santa Maria particular sa second quarter sa tuig 2025 ang pagsaka sa overall business confidence gikan sa 28.8% ngadto sa 39.3% sa mosunod nga quarter ug 51% sa susamang quarter sa mosunod nga 12 ka buwan. Sa susamang gipresentar nga data gipakita usab ang pagsaka sa overall confidence sa Pilipinas gikan sa 23.2% sa third quarter sa 2025 ngadto sa pagsaka niini sa ngadto sa 49.5% sa mosunod nga quarter o 48.1% sa mosunod nga 12 ka buwan. Sa susamang taho ni Santa Maria, gipakita usab ang pagsaka sa overall business confidence sa Eastern Visayas gikan sa 6.2% sa third quarter sa tuig 2024 ngadto sa 37.8% sa mosunod nga quarter o 31% sa mosunod nga 12 ka buwan. Sa susamang data sa overall business confidence sa Eastern Visayas, gipakita usab ang pagsaka sa second quarter sa 2025 gikan sa negative 1.4% ngadto sa 23.8% sa mosunod nga quarter o 15.3% sa mosunod pa nga 12 ka buwan. Dugang pa ni Santa Maria nga sa third quarter sa tuig 2025 nasinati ang pagsaka sa overall business confidence gikan sa 43.5% ngadto sa 49.8% sa mosunod nga quarter o 55.8% sa mosunod pa nga 12 ka buwan. Kaparte naman sa business expectations and economic indicators sa Pilipinas, sa third quarter sa tuig 2025, gitaho usab ni Santa Maria ang pagsaka sa inflation rate ug interest rate sa Pilipinas sa last quarter sa 2025, next quarter ug sa mosunod pa nga 12 ka bulan. Dugang pa sa taho ni Santa Maria nga adunay pagkunhod sa balor sa piso batok sa dolyar sakum sa last quarter sa tuig 2025 apan nahipanglantawan ang pagsaka sa balor sa piso batok sa dolyar sa mosunod nga quarter ug sa mosunod pa nga 12 ka buwan. Kaparte naman sa business expectations and economic indicators sa Eastern Visayas, sa third quarter sa tuig 2025 gitaho usab ni Santa Maria ang pagsaka sa inflation rate ug interest rate sa Eastern Visayas sa last quarter sa 2025, next quarter ug sa mosunod pa nga 12 ka bulan. Dugang pa sa taho ni Santa Maria nga adunay pagsaka sa Eastern Visayas sa balor sa piso batok sa dolyar sakob sa last quarter sa tuig 2025 ug mosunod nga quarter apan adunay pagkunhod dinhi sa mosunod nga 12 ka bulan. Kaparte usab sa mga topikong presentar maong bahin sa digital payments, financial inclusion programs ug ang padayon nga paningkamot sa BSP sa pag-modernize sa financial system pinagi sa mga regulatory reforms ug cyber security measures. Kumakadto ang taho gikan sa PI Biliran. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Ngan para naman sa siyahan nga balita dide sa RP Calbayog, trillion peso March Rally mahimyang nga ginbuhat sa Calbayog. Detalye pamatian naton matikang kan Charmaine Perito Balves. Radyo Pilipinas report. Mahimyang nga ginbuhat sa Calbayog Summer ang trillion peso March Rally, a walk for peace with Mama Mary. Nagkaurusa ang bugos nga komunidad para igpakita ang iradiri pagtugot sa korupsyon ug mali nga paggamit san pondo san publiko.
Sa luyo san mapasoong nga isyu, nagpabilin nga hapsay, disiplinado ug organisado ang kilos protesta nga ginupdan san pag-ampo ug urusa nga panindugan para sa mga taga-Kalbayog ang mahimyang nga katitirok ang simbolo san pagkaurusa. Boses san ordinaryo nga miyembro san komunidad nga diri naghahangyo san samok pero ang pagbabag-o. Base sa mga nag-atender, importante igpakita nga kaya maipaabot ang mga reklamo sa mga tawo sa hapsay nga pamaagi, kundiin ang dialogo, konsensya ug pag-ampo ang manguna. Pahayag liwat san iba nga ang era pag-atender, ang dirila simple nga protesta, pero parte san era katungdanan como mga miyembro san komunidad nga naghahangyo san gobyerno nga may integridad. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Damo nga salamat, Charmaine, san imo balita. Good morning, Eastern Visayas. Samtang balik diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte, LGU Silago nakapasar sa 2025 CFLGA. Ani ang report ni Aljon Malot. Radyo Pilipinas Report. Yes, Dong John, please come in. Subling gila, isip child-friendly ang lungsod sa Silago, Southern Leyte. Kinihuman opisyal nga gipasabot sa Department of Interior and Local Government kung DILG nga nakapasara ang Silago sa 2025 Child-Friendly Local Governance Audit kung CFLGA. Ginahong ang maong pag-ila, nagpamatuod sa taragsang paningkamot sa LGU Silago sa pagsiguro sa kaayuhan sa matag bata pinaagi sa pagpanalipod silang survival, protection, participation ug development rights. Ginahig usab niini ang hingpit nga pagpatuman sa LGU Silagos sa mga ligon ug di kalidad nga polisiya, programa ug serbisyo alang sa mga bata. Ang ayang masayran nga susamang pag-ila ang nadawat sa Silagos sa mga nakalabay nga katuigan. Balita gikan sa lungsod sa Silago para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Samtang kargon nga sumat na ikayhan DYS team, 34 nga partisipantes sa malang puso nga nagtapos na 4-day Basic Incident Command System Training Course nga gindumarahan ni LGU Borongan. Ang detalye matikang kanatiso Kaberia. Radyo Pilipinas Report. Malampuson nga nagtapos ang 34 nga partisipantes sa ikaduha nga 4-day Basic Incident Command System o BICS Training Course ang gindumaran LGU Borongan, ipinagit City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRMO nga gimbuhat at Domasaur Hotel and Restaurant Function Hall ang Nobyembre 25 nga 28. Ha culminating activity hulos ang pagpapasalamat ang partisipantes sa lokal nga pamunuan ng syudad at pamumuno ni Borongan City Mayor sa Ivan Dayan Agda o nga CDRMO nga pinangungunan ni CDRM Officer Engineer Jaime Voces sini nga oportunidad nga naipailaram hirabix training course ang gimbuhat niran ira pinaka the best agud excelente nga maakomplisaran challenges sa paghagin kadingan hinigin pasalamatan liwat ang partisipantes ilabinan mga kawanin gobyerno gintugutan hira nga makapartisipar apisarit ka okupado ang ira tagsa-tagsa nga buhatan. Ang nasabi nga paghagin inggim partisiparan ang mga opisyal han barangay syudad mga kawanin lokal nga pamunuan og men in uniform nga konektado Eastern Samar Provincial Police Office, Borongan City Police Station ug 63rd Infantry Battalion at Philippine Army. Gilalauman nga nasabi nga partisipantes ay magkakamayaday ni paro skills ug gawi ang ginkikinahanglan para ang aplikasyon ng panguna nga mga konsepto ug prinsipyo ng Incident Command System anuman nga mga emerhensiya ug kalamidad. Igimpaangbitan mga eksperto ICS ang Irahin Baro ni ICS Cadre Police Lieutenant Colonel Dexter Astakaan, Deputy Provincial Director for Administration na ESPPO, Maria Josefina Cori, Municipal DRM Officer, habong General MacArthur, Eastern Samar, o kina Mr. Jake Brandon Lorenzo Agda, Administrative and Training Section Chief, o Mr. Aldrin Abunda, Research and Planning Section Chief, Borongan, CDMO. Ini nga Basic Incident Command System Training, inupodan igin linya nga mga aktibidad ang CDMO, agud mapakasag ang disaster preparedness sa mga komunidad, syudad, Borongan. Para sa Bagong Pilipinas, Kaberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
Damang salamat at iso Maria ang detalye na balita. Good morning, Eastern Visayas. Balik kita sa PIA Biliran. Good morning, Otro, Sir Rodrigo Victoria. Yes, sir? Hello ma'am, good morning. Yes. Gipahigayon sa Diocese of Davao ang Penitential Walk for Good Governance niadtong Sabado nga adlaw, Nobyembre 29, din kini kaparte sa kalihukan sa pagsaulog sa ika-37 katuig nga anibersaryo sa Diocese of Davao. Sumala pa ni Father Lou Vincent Recurso ang kalihukan kabahin sa Trillion Piso March nga ipasigdahan sa Catholic Bishops Conference of the Philippines kagahapon nga adlaw, Domingo, Nobyembre 30 sa naglalaing dapit sa nasod. Matud pa ni Father Corso, ang Penitential Walk gihimo aron pag-ampo alang sa maayong paggobyerno, kalinaw ug kaayuhan sa nasod ug komunidad. Usa-usab sa misalmot ang magtiayong Romer ug Rochelle Villamor, uban ang ilang gagmayng mga anak. Mitumbok si Rochelle ang ilang pagsalmot nagpakita sa ilang pagtuo nga makatabang kini sa ilang pamilya ug sa kalambuan sa tibuok katilingban. Naglaom sila nga muundang ng korupsyon ug manag-usang katawhan pinaagi sa kalinaw. Sa laing bahin sa IB Bungkak, sakop sa San Juan ni Pomosino Paris Youth Ministry, mipadayag nga ang maong lakaw usa ka higayon alang sa kabatanunan ug katawhan aron padayag ang ilang tingog patok sa korupsyon. Samtang si Rosana Villodon Soliti, kanhi Regional Director sa Parole and Probation Administration sa Region 7, mingon nga ang kalihukan nag-awag sa publiko nga mahimong mabinantayon ug mapaluyo sa pagpangayo og accountability ug transparency sa gobyerno alang sa kayuhan sa umabot nga henerasyon. Umakadto ang katukiban sa ikaduhang balita gikan sa Biliran. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang balik kita dide sa Calbayog, katapusan nga selebrasyon sa 33rd National Children's Month 2025 manilampuson nga gindumara. Detalye aadi sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Ginpangunahan ni Mayor Raymond Uy ang culmination activity sa 33rd National Children's Month 2025 nga kundiin ginlaygay niya ang State of Children's Address nga may tema usaek sa saem wakasan, kaligtasan at karapatan ng kabataan ipaglaban. Gindumara ang aktibidad kasankulop Nobyembre 29 sa Calbayog City Convention Center kadungan sa Joint LCPC o Local Council for the Protection of Children ngan LCAT VAUSI o Local Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Children 4th quarterly meeting. Gintambungan ini sa mga miyembro sa LCPC tinaglawas matikang sa mga magkadrodelain nga opisina sa syudad, PNP Calbayog, SOS Children's Village, DepEd, WESADEF ngan CSWDO. Nakiusaliwat ang mga ECCD children, ira mga kaganak ngan CSWDO staff nga nagpakita sa talento nga naghatag doon sa importansya sa kampanya kontra online sexual abuse and exploitation of children ngan child sexual abuse and exploitation material sa digital era. Sa iya mensahe, ginhatagan doon ni Mayor Uy ang padayon nga suporta sa gobyerno lokal sa edukasyon, proteksyon ngan katungdanan san kabataan, kalakip ang pagkikigbubligay sa mga partner stakeholders para sa mas hilawig nga child's rights awareness. Ginsalin orog san Calbayog ang manilampuson nga paghuman sa National Children's Month como pagpamatuod nga tinuod nga ang kabataan ang paglaom sa nasod. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Aton oras sa 7 minutos na lang nagpapabilin antes mag alas 9. Good morning, Eastern Visayas. Samtang balik diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte, maximum tolerance kipatigbabaw sa kapulisan atol sa trillion peso march sa lakbayan sa Maasin. Ani ang report ni Miss Dalia Urit at Will. Radyo Pilipinas Report. Yes, Miss Dals. Hugot nga gibantayan sa mga personahe sa Southern Leyte Police Provincial Office kung SLPPO, ubos sa supervisyon ni Provincial Director Police Colonel Raimundo Graviles, ang mga kalihukan subay sa gihimong protesta kag hapong adlaw, Nobyembre 30 sa pag-obserba sa Bonifacio Day.
Matod pa sa probinsyal nga kapulisan, ilang gipaligo ng mga lakhang aron masiguro nga luwas, malinawon ug hapsay ang dagan sa kalihukan subay sa trilyon peso march. Lakip sa ilang giunang pagpanalipod sa katungod sa publiko nga makapadayag sa ilang mga sentimento, lakip na ang gipaabot ng mga protesta. Nasaran nga ilang gipakusgan ng police visibility, pinaagi sa dugang nga foot patrols, mobile patrols ug pagmonitor sa mga estratehiko nga lugar sa probinsya. Tumong niini ang paglikay sa bisan unsang hulga, kasamok ug insidente nga makahatag og kasamok sa kalinaw sa selebrasyon. Sa iyang pahayag, mingon si Police Colonel Graviles nga ilang gipatuman ang maximum tolerance sa mga naghimong protesta. Saysay sa opisyal, ana sa kapinlibo ang mga nisalmot sa protesta batok sa korupsyon sa lakbayan sa Maasin, din kasagaran sa mga nanguna, ang mga batanon ug kadakuang opisyal sa simbahan. Sa kinatibukan, generally peaceful ang pag-obserba sa mga kilos protesta nga gihimo sa lalawigan sa Southern Leyte. Paritagikan sa Southern Leyte Police Provincial Office para sa Bagong Pilipinas, Dalia Aureta Tuil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Sa dugang nga sumat na hikayhan DYS team, trillion peso march sa Eastern Visayas, naging mahimyang inin Sumalaha Police Regional Office 8. Ang detalye matikang kanati Daisy Lalosa Belazar. Radyo Pilipinas, report. Usa nga mahimyang nga paghinumduman Bonifacio Day, anay italahan Police Regional Office 8 kon Pro 8, kaupod ang gintawag nga trillion peso march ha iba-iba nga partihan Eastern Visayas. Inaniging pahayag ni Police Brigadier General Jason Capoy, Regional Director han Pro 8, sumalang pulisya, upat nga rally na idokumento harihiyon, nagtikang ini mga alas 5 han kulop, hamasunod nga mga lugar, Christ the King College sa Magsaysay Boulevard, Calbayog City, Samar, RTR Plaza, Tacloban City, Baybay Boulevard, Borongan City, Eastern Samar, ngan Maasin City Public Plaza, Southern Leyte. Ginbanabana nga umabot 1,500 ang kabugusan nga ihapat ton mga inapi hanasabi nga mga katitirok. Ngan para masiguro ang kataluwasan han publiko, sobra 3,000 nga pulis ang ginkalat han Pro 8 habugos nga Eastern Visayas. Kasumpay hinigin dayon ni RD Capoy ang dedikasyon ngan profesionalismo han iya mga tao. Sa rin niya igimpakita nira paningkamot nga magpadayon ang kamurayaw samtang ginrarespeto ang katungod han katawhan. Ginpasalamatan gihapon niya ang publiko tungod han kooperasyon nga nagindalan han malinaw nga pagtapos ang mga rally. Samtang padayon paghihapon nga ginmomonitor han Pro 8 ang mga lugar para magpadayon ang paginmaayos ngan malikyan ang bisan ano nga insidente para masiguro ang seguridad habugos nga Eastern Visayas. Para habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damang salamat Ate Daisy Lalosa Belizar, ang detalyan balita. Good morning, Eastern Visayas. Sa dugang nga balita, 134th founding anniversary ginsalinurog sa bungto san Santa Margarita, Samar. Detalye pamatian naton matikang kan Ken Oliva. Radyo Pilipinas, report. Gintikangan na ang pagsaurog sa 134th founding anniversary san Santa Margarita kasadtong Nobyembre 28 nga ginpangunahan san alkalde san bungto nga si Mayor Felix Roma Panganuron. Nagtikang an okasyon pinaagi san mahimya nga misa sa St. James the Greater Parish Church ngan ginsundan san marayhak nga civic parade na nagpapakita san pagkaurusa ngan garbo san komunidad. Katapos ginbuhat ang flag raising ceremony sa daan nga municipal grounds na nagsimbolo san padayon nga panurundon ngan pangandoy san bungto. Nagpadayon ng programa pinaagi san halipot nga panhinumdom na nagpasabot san importansya san okasyon. Ang pagsaurog nagtapos sa presentasyon san Drum and Lyre Corps tikang sa nagpartisipar nga mga eskwilahan nga nagdugang san kolor ngan ritmo san bugos nga kapestahan. Para sa Bagong Pilipinas, Ken Oliva, Work Immersion Student, San Clarencio Calagos Memorial School of Fisheries, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Damo nga salamat, Ken San Imo Report. Good morning, Eastern Visayas.
Yes. Balik kita sa Yes, RP Sugod. Yes, ano man tayo oras? It's now 59 minutes after 8 in the morning. So manamilit na lang ko. Gikan diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte o gikan sa atong Sibianan. Sa ngalan ni Noel Palogod sa Master Control o sa support sa atong admin staff. Sila si Miss Rosemary Mikati, June Amora, Gigoy Paul. Ang atong mga frontliners this morning, sila si Aljun Malot, Miss Ria Mikate, Roel Bugnos Jr., Miss Dalia Orit Atwil ug ingon man si Jevic Epis pinagi sa pagpangunan sa atong station manager Dudens Alaras. Kami magpasalamat sa atong panag-uban dinhi sa atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Yes, sugod man nga DYS Borongan, mga salamat aton mga viewers and listeners. Sugod man aton news contributors hinang adlaw. Ikang dati Pen Pumida at iso kaberian dati Daisy Lalosa Belazar. Ang aron to nabugos nga persahan DYS team amon station manager at Ruth Bunda, Chief Tech Sir Joy Policarpio, amonid bin Sir Buboy nga nanako na partner di Master Control Coach Sir Eufem Bunad Jr. At din kampluan at niyo nakabakya nga pagpatin mga sumat at din hila aton taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Sir Rod. Imo katapusan nga mensahe. Sa dugang pa ni nga balita, galali na lang kayo sa gipagayon nga flag raising ceremony karon nga buntag. Gi-anunsyo ni Governor Espina ang papakatag og CNA ngadto sa mga empleyado sa Kapitolyo og financial assistance ngadto sa mga job order employees. Gi-anunsyo usab ni Governor Espina ang pag-implementar sa 20 milyones nga pondo gikan kang Senator Villar alang sa pagpalambo o pag-ayad sa Provincial Capitol Building og laing 20 milyones usab gikan kang Senator Bongo nga para usab pagpalambo sa Provincial Sports Center sa Barangay Larasabal. O gikan sa Persa sa Philippine Information Agency Region 8 pinagi sa pagpangulo ni Regional Head Rian Arinto o sa uban pa mga provincial offices sa Eastern Visayas kini si Rodrigo Victoria o Good Morning Eastern Visayas. Yes, damang salamat Sir Rod sa imo pagpadangat sa balita ngan sa aton mga sister stations RP Sugod kan Ate Gemma Destriza ngan sa RP Borongan kan Ate Dayan Camplon. Wala na kita oras sa ngaran sa naton acting station manager Hinaro Navilon. Ako na nagbalay yan nga Lunes edisyon sa naton taramdan Good Morning Eastern Visayas. Da mga salamat sa aton mga nakaupod sa Master Control, si Engineer Francis Morny Balvez, si Mark Lawrence Alico, ngan si Darrell Aniban, ngan syempre damulit nga salamat sa aton mga OJTs, matikang sa Clarencio Calagos Memorial School of Fisheries. Ang nagpadangat sa balita si Ken Oliva, si Sam Ilagan, may siya balita pero wala na natin singit, 19 nga LGUs no, sa Northern Samar, ginpasidunggan como 2025 Child-Friendly Local Governance nga inigin pahamtang sa DILG ngan kan Lex Makasling sa pagbendisyon sa Mother of the Divine Providence Chapel dide sa siyudad San Calbayog. So mga salamat once again kan Ken Oliva, Sam Ilagan ngan Lex Makasling. Ngan syempre damuliwat nga salamat sa ako nakaupod nga news contributor akon kasugbong today si Charmaine Perito Balaves. Once again, buwas nga adlaw para naman liwat sa mahinungdanon nga episode pagpadangat sa mga impormasyon ug balita dide sa bugos nga rehiyon Eastern Visayas sa pares nga stasyon ngan sa pares nga oras pagpamatig gihapon kamo sa atong taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Ito ang Presidential Broadcast